Ang hirap. Mataas yung faith ko kay God na hindi niya ako pababayaan. Kaya ko to. Isang simpleng pananakit lang ng tiyan ang akala niyang problema. Pero hindi niya inaasahan na doon magsisimula ang pinakamabigat na laban ng kanyang buhay. Walang sintomas, walang bukol na naramdaman. Ngunit matapos ang isang routine check-up, tuluyang nagbago ang buhay ni Kay Abad nang malaman niyang may breast cancer siya. It's cancer. Sa loob ng isang taon, tahimik niyang itinago ang sakit habang patuloy na nagpapakita ng ngiti sa publiko. Habang iniisip ng marami na okay siya, palihim pala siyang lumalaban para sa kanyang buhay, para sa kanyang pamilya, at para sa kanyang mga anak. Sa kanyang emosyonal na YouTube vlog na inilabas mismo sa kanyang ika-44 na kaarawan, unang beses na ibinahagi ni Kay ang napakahirap na yugto ng kanyang buhay na matagal niyang itinago sa publiko. Nagsimula ang lahat nang makaranas siya ng matinding pananakit ng tiyan na una niyang inakalang simpleng hyperacidity lamang. Ngunit dahil tumatagal ang sakit ng ilang oras, nagpasya siyang magpatingin sa doktor. Doon natuklasan na mayroon pala siyang multiple gallstones at kailangan niyang sumailalim sa operasyon para tanggalin ang kanyang gallbladder. Matapos ang operasyon, pinayuhan siya ng doktor na magpamammogram bilang bahagi ng regular health screening para sa mga babaeng lampas 40 years old. Noong una ay nag-atubili siya dahil natatakot siya sa posibleng resulta. Ngunit noong January 2025, itinuloy niya rin ang mammogram at ultrasound sa Cebu. Doon natuklasan ang isang highly suspicious na mass sa kanyang dibdib na may 95% chance na malignant o cancerous. Pero bago ang lahat, baka pwedeng palike muna ng video na ito? Isang simpleng click lang pero malaking tulong yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Mas nakakagulat dahil wala siyang naramdamang sintomas, pananakit, o kahit anumang bukol. Agad silang lumipad ng kanyang asawang si Paul Jake Castillo patungong Singapore upang doon sumailalim sa mas advanced na tests, biopsy, at mga kinakailangang gamutan. Sa buong proseso, naging malaking sandigan niya ang kanyang asawa habang pilit niyang kinakaya ang emosyonal at pisikal na pagsubok. Sa loob ng mahigit isang taon, tahimik niyang hinarap ang matinding laban. Dumaan siya sa iba't ibang gamutan na nagdulot ng matinding pagkapagod, brain fog, melasma, at pag-itim ng kanyang balat. Napansin man ito ng kanyang mga fans noon, hindi nila alam na epekto pala ito ng kanyang treatment. Kinailangan din niyang sumunod sa isang mahigpit na sugar-free diet bilang bahagi ng kanyang recovery. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyang manahimik at huwag muna itong ipaalam sa publiko. Ayon mismo kay Kay, "I didn't pretend I wasn't sick. I just pretended to be well." Isang linyang tumatak sa puso ng maraming tao dahil ipinakita nito kung paano niya pilit pinatatag ang sarili kahit sobrang hirap na ng kanyang pinagdaraanan. Isa sa pinakamahirap para sa kanya bilang isang ina ay ang takot na maiwan ng kanyang mga anak. Aminado siyang maraming gabi siyang umiiyak at nagdarasal habang iniisip kung makakasama pa ba niya ang kanyang pamilya ng matagal. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya, suporta ng kanyang asawa, at matinding pananampalataya sa Diyos, unti-unti niyang nalampasan ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Sa huling bahagi ng kanyang vlog, emosyonal na ipinakita ni Kay ang sandaling sinabi ng kanyang doktor na cancer-free na siya. Hindi niya napigilang maiyak sa sobrang saya at pasasalamat matapos ang lahat ng sakit, takot, at pagod na kanyang pinagdaanan. Para kay Kay, ito na raw ang pinakamagandang regalo na natanggap niya sa buong buhay niya, lalo na't nangyari ito kasabay ng kanyang ika-44 na kaarawan. At sa kabila ng lahat ng luha, sakit at takot, pinatunayan ni Kay Abad na may pag-asa, may laban at may buhay pagkatapos ng cancer. You're a survivor and you're cancer-free.